Okay, so good day. For today's video ay pag-uusapan natin yung tinatawag na PLC or Programmable Logic Controller. So ito pong PLC ay pwede po nating makuha yung training na to sa pag-enroll po natin sa TESDA ng EIMN C4 or sa atin pong Mechatronics NC2 or 3. Sa NC2 po ay meron pong introduction about the PLC. Pero yung atin pong Mechatronics and C3 ay more on the mga programming na po, no? So first, what is PLC? PLC stands for Programmable Logic Controller. So it is a specialized industrial digital computer used for automating electromechanical processes such as control of machinery on factory assembly lines, amusement rides, or lighting fixtures. So ito pong PLC na to ay kagaya po ng sinabi dyan, ay ginagamit siya sa mga automation na po, no? So, and madalas sa mga control ng mga iba't ibang machineries and factories. So ito po, may sample po tayo dito ng PLC. This is the S7-1200 po. Na usually itong Siemens S7-1200 ay ginagamit sa mga medium or large na mga na mga kailangan natin na automation. Then ito naman po yung Siemens logo na ginagamit po for mga small projects or small na mga pwede nating gawan ng mga controls. So yan po yung mga example nun. And ano pa ba yung kahalagahan ng PLC? It replaces traditional relay-based control system with a flexible, programmable, and scalable solution. So, nung panahon kasi dati, gumagamit tayo ng, pagka meron tayong mga controls ay more on hardwiring yung ginagawa po natin. So, nagka-connect po tayo ng mga contacts doon sa mga contactor ng mga wirings doon sa mga contactors and sa mga relays hanggang sa magkaroon po nung mismong program or magkaroon ng mismong function yung isang winaware natin. So dito kasi sa PLC, ang kagandahan po nito ay computer based siya na pwedeng i-program mo na lang sa computer po yung magiging wirings niya, and kung sakali na balak mong palitan, kailangan mo lang gawin ay babaguhin mo lang po yung program doon sa computer. So napaka dali lang nung mga part pagdating sa ganun na mag-change kayo ng program, no? Pero meron mga kanya-kanyang advantage and disadvantage rin po. So basic working principle of a PLC. So syempre dapat meron tayong input na input na ng ating PLC. So kailangan malaman natin kung ano yung mga input na pwede nating gamitin sa PLC, no? So we have here the push button na normally open or yung ating start push button. Ito pa isa sa mga input device. Meron rin po tayong stop push button and yung mga selector switch, yan po kagaya nito. So lahat po ng mga input devices po natin, ayan yung mga switching device. So meron rin po yung mga limit switch or mga sensors po, no? So ang trabaho ng input ay i-read niya yung signal based po dun sa ating input devices, no? So like sensor, switching, etc. So sa processes naman po ay trabaho na po yan ng ating computer na execute yung program based po dun sa gagawin nating ladder diagram or ladder logic or similar language. So by the way, sa ating PLC, kailangan nating malaman na pagka meron tayo, marami kasing brand ng PLC. Merong Siemens, may mga Mitsubishi, may mga Omron. So kapag different brand,
different rin po yung kanyang software na kailangan nating install. So, isa po yan sa disadvantage ng PLC. Kailangan po nating mag-download ng software po ng PLC. At ang mahirap doon pagka iba po yung brand ng ating PLC, iba rin po yung software na kailangan nating i-download. So, napakarami po ng brand ng PLC. So, kung isa-isa yun, siguro mga abot ng mahigit thousands, no? O mahigit 1,000. So, for the output devices naman po, yun naman po, ang output devices natin are send signals to output devices. So, kung ano yung binigay ng input natin, based doon sa ating pre-process na program, kung sino yung papaganahin ng input devices natin, yun po yung magre-reflect dun sa output. So, sample po ng mga output devices are itong mga pilot light or yung mga indicator light natin. And we also have here the magnetic contactor, no? Tapos yung ating coil ng ating relay, pwede rin po. So lahat po ng mga output device ay meron po siyang coil, no? It's either 24 volts to 20 or kung ilan man pong volts yung naka-indicate sa kanya. Then, here are the main components of a PLC system. So, number 1 is the CPU. So, sample na lang po natin dito yung ating Siemens logo. Okay, CPU is the brain of the PLC that processes inputs, runs the control program, and sends output commands. So, ibig sabihin, ang ating pong CPU, yan yung utak ng ating PLC. So, kumbaga, kung wala yan, hindi po tayo pwedeng makapag-program or hindi tayo pwedeng makapag-execute ng plano nating controls na gagawin. Hindi natin malalagay sa kanya yung mga input and output devices. Yung may mga CPU na plain na CPU lang, wala siyang input and output. Pero karamihan naman sa mga CPU, meron nang naka-embed na input and output. So ito parang, itong nakikita natin dito na PLC, or ito po ay smart relay or yung tinatawag na programmable relay. So dahil siya ay pangmaliitang projects lang po, no? So ito po ay Siemens logo na kung saan ay meron po siyang, ito po yung tinatawag nating CPU, no? So meron siyang screen dito and pwede po nating ilagay dito sa CPU. Mula sa CPU, kailangan natin siyang mai-connecta sa laptop. Doon sa kanyang communication, through its communication cable. So kung nakikita nyo po, meron ditong lagayan ng ng LAN cable. So diyan po natin yan ilalagay. So ito po yung ating LAN cable na i-connecta natin dyan papunta dito sa ating computer po, no? Na meron din dapat siyang LAN. So para po mai-connecta natin yung kung ano man yung ipoprogram natin sa PLC na to gamit yung ating laptop, ay masasend niya po yung signal dito sa laptop. So may mga ibang PLC na kailangan pang i-download pati yung drive niya. Pero dito kay Siemens logo, hindi na po kailangan na mag-download since ito naman po ay LAN cable. Yun na po yung isang kinaganda ng mga bagong model po ng Siemens logo. So yung LAN cable niya po ay hindi na talaga kailangan mag-download ng mga drives nito po, no? So unlike sa mga Mitsubishi, sa mga Omron or other PLCs na kailangan pa po nating i-download. So we also have here the power supply. So power supply ay ginagamit kapag ka 12
kapag tayo ay naka 12 or 24 volts yung ating CPU. So check natin to, meron tayong 230 RCE dito. So ibig sabihin ng input nito ay 230 volts. So hindi na natin kailangan ng power supply dito. So ito na mismo, tapos pwede nang yung live at saka neutral niyan ay i-connect na po natin sa breaker directly. Unlike nitong isang PLC po natin na 1224 RCE. So ito po ay pwede sa 12 volts or 24 volts. So kung 24 volts yan, kinakailangan pa po natin yung tinatawag na power supply. So parang ito po, meron tayo ditong power supply na kung saan ay para sa 24 volts, positive and negative. Tapos ito na po yung para sa breaker na live at saka neutral. So kailangan natin ng power supply kasi converts incoming power AC or DC to the voltage required by PLC components. So may mga voltage required po kasi yung mga PLC natin. Parang ito. So ito po ay 1224 at yung ito naman po ay 230 RCE. So ito madalas ginagamit to sa mga home automation kasi naka 230 volts na or naka 230 volts na po yung kanyang input voltage, no? Tapos we also have the input modules and output modules. Yan yung mga digital input or digital output modules, no? So pagka sinabi kasi nating input modules, so yun yung mga IOs or input and output po ng ating PLC. Kung makikita nyo yung mga I1, I2 hanggang I8, yan po yung input ng ating PLC. Tapos itong Q1, Q2, Q3, Q4, yan naman po yung para sa output. So kanina napakilala ko na kung ano yung mga input and output devices. So kailangan ay pagka sa mga output devices, check lang po natin yung mga components kung ilang volts po yung mga nakalagay doon, no? Like for example ito. So ito ay AC/DC 24 volts. So kung ito ay pang 24 volts, so be sure na yung ating paglalagyan po sa ating PLC ay 24 volts din. So ito naman po ay 220 volts AC. So ito ay para sa mga 220 volts na mga output ng ating PLC. Okay? Then yun po yung input and output modules. Pero sa mga PLC po, kagaya ng sinabi ko, may mga input na po dyan at saka output. So, meron rin naman pong mga I/O modules na tinatawag na expansion. Yun po yung mga nakikita nyo po dito. So, meron siyang CPU itong nasa kaliwa. Tapos yung nasa kanan niya ay meron siyang expansion. So, kung sakali nakulang yung 8 input at kailangan mo pang magdagdag, so kinakailangan po ng ating expansion. Ayan. So meron pong expansion to na another 8 input, tapos meron pong another 8 output, no? Meron rin namang expansion na kagaya nitong sa 230 RCE na 4 lang po yung kanyang input, tapos 4 lang rin po yung kanyang output. So DM8 or so take note na masasabi natin ito yung expansion niya kung same yung nakalagay dyan na number na 230R. So ibig sabihin para to sa mga 230 RCE. Okay. So pagka inano po natin yan, pinasok natin yan dito, sa sakto po yan. Yan. Tapos pwede nating mailak yan pagka pinush natin yan ng ating screwdriver dyan. Okay. Then we have the programming device, which is kailangan na ma-install po yan doon sa ating sa ating laptop. So kailangan ma-install natin sa laptop yung ating programming device. Depende po doon sa software na kailangan ng ating PLC. Pagka ganitong mga yung ating
S7 1200. So kailangan na dito TIA portal eh. Yung atin naman pong logo soft, no, yung ating mga software. Then so marami po mga software, iba't ibang software po na kailangan nating ma-download. So meron pong mga license version ng mga yan, and may mga nada-download rin pong cracks sa internet. Then communication modules. Ito po yan yung sinabi ko kanina, communication modules, or yung kanyang communication device na kailangan gamitin na pang-connecta po para sa ating laptop and sa ating PLC. So ito po yung magiging tulay para kung ano man po yung kailangan nating i-program dito sa laptop ay ma-receive nitong PLC. Kaya once na balak po nating palitan yung program ng isang controls, pwede nating palitan sa ating laptop, then i-upload lang po natin ang panibago, then marireceive na po ng ating PLC ngayon kung ano yung bagong program, no? So kaya napakadali lang sa PLC na kung balak nyong baguhin yung program ay i-edit lang po natin sa computer. Tapos memory, may mga PLC na hindi mo magagamit kung walang memory. Parang yung S7 300 po na mas lowest version po ng SIMATIC S7. No? Pero itong S7 1200, may lagayan rin siya ng memory. Pero kahit wala po itong memory, pwede po nating magamit. No? Same with the Siemens logo, na kahit wala po siyang memory ay pwede nating magamit. No? Then yung atin naman pong last is the HMI, or the Human Machine Interface. So optional interface for operators to monitor and interact with the automation system. So ibig sabihin optional siya, pwedeng meron, pwedeng wala. Pero ang kagandahan po kasi ng ating HMI, pag meron tayo nito, hindi na natin kailangan buksan pa yung laptop natin kung may kailangan tayong baguhin lang na pag-set ng value sa isang control po, no, like mga counters and mga ibang function po. So para mapakita natin kung ano yung itsura ng HMI, ito po yung itsura ng ating HMI, no. So meron pong mga buttons yan na pwede nating pindutin lang yung mga gusto nating i-control sa kanya, no. And touchscreen po yung ating Siemens SIMATIC HMI, no. So pwede po natin gamitin yan sa SIMATIC S7 1200 at pwede rin po sa S7 sa ating Siemens logo. So again po, ito po yung ating mga PLC. So ito yung ating CPU. Ito rin po, CPU rin po ito. Tapos ito yung kanyang expansion ng input and output modules. So ito ay meron rin pong sariling expansion po ito na nabibili, no? Pero wala lang po dito sa ating video. So again, meron rin po tayong parts na power supply. Tapos syempre kailangan natin ng breaker bago tayo mag-power on, para in case na magkaroon ng short circuit or magkaroon ng problema sa wiring side, pwede po natin gamitin yan. Then pwede niyang maprotektahan, no? Lalo yung mga yung mga short circuit nga po, no? Then ito po ay mga input and output, ay input devices. So meron tayo ditong push button, tapos selector switch, and input rin po yan. Ito yung overload, hindi ko nabanggit kanina, pwede rin pong input yan yung kanyang overload relay. Then ito po, meron rin tayong limit switch. So medyo maliit tong limit switch ko. May mga limit switch rin naman po na mas malalaki po. Then meron tayo ditong communication cable. Then for the output devices naman po, ito yung mga contactor, relay, so yung ating mga indicator light. So yun lang po for today's video, and I hope you learn from this video tutorial. So for the next video po ay pag-aaralan naman po natin yung hardwiring po ng mga components at saka doon sa kanyang ng ating
mga input and output devices dun sa PLC. So thank you for watching.